Oras natin 10 a.m. Share ko lang sa inyo guys na kung may mga tanim kayo kahit sa mga paso-paso lang. Tingnan mo yung lugar namin. Ayan, informal settler, squatter kumbaga. Lugar namin. Ako ay nasa third floor. Ayan. Pero may mga tanim akong edible plants. Ito, alugbati. Ilang beses na din ako nag-harvest nito. Alugbati. Ito yung talbos na nabili ko, yung tangkay. Tinanim ko siya. Nilagay ko lang siya dito. Tinusok ko lang siya. Yan. Ito ano to? Yung styro na lagayan ng isda. Tinapon na to binulot ko. Naisip ko lang nalagyan ng lupa. Ang sa itong mga ano na to, mga basura din sa palengke, mga pinagbalatan ng mga gulay. Ayan, tapos nanghingi ako ng kusot ng alam niyo yung pinaglagarian ng mga kahoy, cucumber, mga ganun. Yun. Halo-halo na yan dyan. Tapos, nagkakahoy ako. Kasi dito sa amin, hindi kinukuha ng garbage collection yung kahoy. Kaya, ginawan ko siya ng solusyon. Yan, gumawa ko ng kalan. Ayan siya. Ayan. Kahoy. Ayan. Tapos yung may mga uling na buo, inipon ko siya, magagamit pa yan. Nagtanim ako dito ng sitaw. Kaya lang yung sitaw ko na siya pinatakti ng mga, ayan sila ito yung mga kukulit, mga langgam. Ayan kapait na nga to Ayan pa rin sila, makukulit. Ano kayang pagkain ang hinahanap nila dito? Ayan sila makukulit. Yan. Ayan, nasira yung aking sitaw. Ang taba pa naman. Ayan na siya namatay. Yan. Buti na lang nakakuha ko ng yung punla. Ayan ito yung tuyo na bunga ito nung sitaw na naitanim ko. Meron din ako nahingi na bunga ng malunggay ito. At ito siya. Kaso lang kaya ano kayang problema niya? Yun siya naninilaw. Madilaw siya. Ayun parang masunog. Siguro sa init. Ngayon, gagawin natin. Ito, malaki na siya. Maganda may mga tanim. Nakatanim lang yan dito sa paso. Ayan. Tapos, gumapang siya. Nagapang ko siya. Nilagyan ko siya ng alambre. Ayan diba? Ang laki. Ayan, makakalibre ka na. Shout out pala kay friend ko na si Fe Coritao. Kasi sa kanya galing yung buto nito. Binigyan ako ng buto. Ayan, dalawa yung harvestin natin. Or parang medyo bata pa tong isa. Total malaki naman to. Ito na lang harvestin natin. Ako lang naman ang kakain. Ayan na siya. Mayroon pa palang isa maliit pa lang. Ayan yung pangalawa. Kasunod. Ito yung harvestin natin. Malaki na siya So isa lang kukunin natin.
Di ba malaki siya? Ayan. Ugasan mo na natin. Hindi ba magkano din to sa palengke? Siguro nasa 30 to 40 pesos din ito. Ang kaganda nito kasi sariwa siya. Bagong pitas. Wala to siyang walang chemical. Bantaba. Mga basura lang, mga balat ng lang to eh. Yung naging lupa. Yung pinagtanim mga balat ng gulay din. Gulay at prutas, yung balat. Tapos yung sawdust, yung pinaglagarian sa bansukan, kukulamber. Hugas na siya. Hiwain na natin. Masarap to guys. Kasi sariwa. No pesticide. Organic na organic yung ampalaya natin. Ay, hinog na siya. Diba? Thank you Lord ka talaga. Ayan. So, hindi natin to sasayangin. Try nating patubuin ulit yung kanyang buto. Hindi ba kung makapagpatubo kayo, makapagpabunga ng mga edible plants, mga vegetable, ganyan, laking bagay na yan, makalibre ka na, di ba? Tsaka alam mo yung source ng food mo, walang fertilizer, walang mga chemicals, organic talaga, as in. Di ba ang healthy niya, green na green? Isang mangkok na yan. Tapos yung binili nating bagoong, may sobra pa siya. Ito. Lagyan natin ng isang itlog. Wala nakakunan. Ako na pala. Ayan. Halo natin ito. Halo natin kamatis. Ay. Bawang at saka sibuyas. Ang ginagawa ko, hugasan ko muna bago ko siya hiwain. Para pag nahiwa ko na siya, hindi ko na siya hugasan. Diba? Kasi nakakat na yun. Para hindi yung mga juices ng ito. Ang sibuyas, ang kamatis. Yan. Huhugasan ko muna bago ko siya hiwain. Tapos itong mga balat, hindi ko to basta tinatapon. Nilalagay ko to sa magagawin din siyang pataba. Di ba, less basura. Ito gagawin natin tong pataba. Parang ihahalo lang natin doon sa mga may drum doon na compost. Pataba din to sa halaman. Ito
Palalabasin natin yung oil. Yan ang purpose ito, kaya pinapound. Dinidikdik konti para magising yung ano. Lalabas kasi oil niya pag pinupukpik mo. Activate siya. Ulitin ko siya ng hiwa para madali siyang maduro. Madali siyang magiging parang paste. Maganda sa mga may mga area, lalo na sa probinsya. Maganda talaga pag may mga tanim-tanim tayo. Meron ako dyan buto ng okra, kaya ng wala pa akong paso pagtataniman. Tapos yung lupa, pinapabulok ko pa yung compost. Kaya siguro sa tag-ulan na lang next year. Tsaka ito, save natin to buto ng pati pala to dito ito natin i-bit yung yung itlog para less hugasan. Ang itlog lang. Hindi na natin ito aasinan kasi maalat yung bagoong. Hindi na tayo maglalagay ng asin. Lalagyan ko lang ng paminta, medyo maalis yung langsa ng itlog. Ayan, ready na tayo, magluluto na tayo. Painitan tayo ng konting mantika. Tama-tama lang. Tansya-tansya.
Tinakpan natin para madali siya mag-init. Hindi mo kung mainit ang ating mantika. Ayan, mainit na siya. So, magigisa na tayo ng bawang. Kamayin ko na lang. Tatakpan natin para yung init hindi mag-ano. Ang bango na. Medyo matagal siya mag-brown. Brown muna natin konti. Kamatis. Ito yung kamatis natin. Lagyan natin konting tubig. Kasi para mag-steam siya. Para makatulong siya maluto yung ano. Steam. Konti lang naman. Para mag-steam lang siya kasi parang hindi siya nakaprito. Hindi kaya ng ating lutuan.
Medyo nag-steam na siya. Ganyan natin yung pampalasa. Si Bagoong. Kunti lang ito. Kasi allergic sa bago. Kaya nang bahala kung anong pagpalasa na gamitin. Nag-reduce na yung sabaw ay yung water. Tsaka natin lagay yung itlog. Tapan na natin. Ayan natin si egg. Ayan, luto na. Pwede na yan.
Di ba best in rice? Diba umaapaw? Magkano dito sa karinderya? Mahal din to. Ito isang order, diba? Umaapaw. Meron pa tayong tira na may hapunan. Fish. Kain na.